Para hindi halata na napahiya sila, swak na bumanap swak. itong si Representative Sia Adyong kay Robin Padilla. Wag daw yung hypothetical o yung mga what if at get back to reality daw. Wow, of all people, si Adyong naman. Ang unang-unang lecturean mo, Adyong, ang mga kasamahan mo sa prosecution, Tama. na dada ng dada, ang kamaingay, ang lata, walang laman. O di ba no nasa Quadcom ka, puro insulto ang ginagawa mo sa mga testigo? O ikaw ang lecturean mo yung sarili mo. Speaking of impeachment, Manang Juvie, Opo. mukhang tinamaan yata ang prosekusyon doon sa sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na sub judice. Yeah, sapul na sapul yun. Oo. At kinote pa yung mga pinagsasasabi ng mga OA na prosekusyon. Para hindi halata na napahiya sila. Oo, di ba? Yes. Swak na Bumanap swak. itong si Representative Sia Alonto Adyong kay Robin Padilla na sabi, wag daw yung hypothetical o yung mga what if at get back to reality daw. Wow, of all people, si Adyong naman. Grabe. Talagang Alam mo kung bakit natatawa ko dito kay Adyong? Alam mo, Representative Adyong, unang-una, ang dapat mong nilekturan ay yung mga senator, judges na nagmumura, Yun. gumagamit ng mga masasakit na matanalita, Opo. iniinsulto, inaalipusta, inuupasala yung mga witnesses. Witnesses na sila rin naman ang nag-imbita. Di ba pag sinampina ka ng impeachment court, inaanyayahan ka. Yes. Ikaw ay bisita. Opo. Yan, impeachment court. Hindi naman barangay yan eh. Na Ayan. pwede kayo magsabunutan siguro sa harap ng barangay captain. Oo, di ba? Pwedeng magboksingan. Sui generis ang mga hukom, mga senador ng Pilipinas. O 12, 24. Opo. Oo, na mga dapat ay kagalang-galang. Mga may wisdom. Ayan. May intelligence. O, di ba? Pagkatapos insultihin mo, ano ba naman yan? Paglilitis po yan. Hindi po yan programa sa radyo. Oo. Sorry kung may natatamaan tayo Pero mga attorney, kaibigan. realidad yan ng kanilang kaugalian. Alam mo, minsan ang ugali ng tao mahirap baguhin pag nasa harap na ng camera eh. Sorry. Anyway, ang unang-unang lecturean mo, Adyong, Yan. yung mga kasamahan mo sa prosecution, Tama. na dada ng dada. Oh, di ba? May tama. Kapag madada, di ba sabi, silent waters run deep. Yun. Ang kamaingay, ang lata, walang laman. Ayan. Number 2, ba't hindi mo lecturean si Representative Reneco? Di ba, nung sinabi mong wag mag-what if o hypothetical si Robin Padilla, nag-what if din. O, di ba? Nakalimutan. Ito ha. Sabi mo, wag mag-hypothetical o what if si Yes. Robin Padilla. Anong sabi ni Reneco? Halos sabay kayo nagsalita. Ito ang sabi ni Reneco. What if the money, referring to confidential funds, was used, what if the money that was used for confidential and intelligence funds were placed on mental health professionals, was placed for the construction of classrooms. O, di ba, what if yun? O, baka sasabihin mo si Bawal. Robin Padilla, bawal. Ano naman kayo po, itohan yan, pare ko. Naman, oo. May tama. Yan ang lecturean mo. Si Reneco. Si Renecolot. Kolot ang pangangatuwiran yan eh. Pambihira naman kayo. Relax. Baka ma-high blood ka na naman. Number 3. Ang questionin mo o lecturean mo, yung sarili mo. O di ba nung nasa Quadcom ka, puro insulto ang ginagawa mo sa mga testigo. Sabi mo pa sa testigo ko, puro pakyut ka lang, akala mo matalino ka. Ikaw ang lecturean mo yung sarili mo. Ang bihira ka, hindi mo nakikita yon, pare ko. Di ba? Grabe. Ano yung ginagawa ng mga kasamahan mo sa Quadcom noon? Di ba puro hypothetical? Di ba?
Bago sasabihin mo, si Robin Padilla, get back to reality. Bola lang yan. Grabe. Hila, Di ba may kasabihan, Oh. tumatawa ang unggoy sa haba ng buntot ng baka. Hindi niya nakikita Yung ang sarili haba niya. ng buntot niya. Yun. Diba? Tignan mo muna, hindi ko sinasabing unggoy ka, ha? Oo. Kasabihan po yun, ha? Hindi kayo yun. Yes. Kasi yung mga kamoting kahoy na yan, masyadong sensitibo, Mga snowflakes. Ang lakas-lakas ng loob ng insulto. Pag sila ang tinitira mo, galit na galit. agad. Oo. Oo. Ang bihira, Ang lecturean mo, yung mga mapag-imbabaw na mga senador at saka mga prosecutors. Sapagkat hindi lamang po yan unparliamentary language, unseemly, o hindi karapat-dapat, wala sa lugar, kundi yan po ay labag sa Biblia. Eto, Yes. ha, bago natin ibigay ang ating panauhin, Sige po. magbasa muna tayo ng mga talata tungkol sa kayabangan. Unahin natin ang Kawikaan. 16, ang talata ay 18. Okay. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Sabi sa unang Korinto 13, ang talata ay 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ito pa, Roma 12, Aha. ang talata ay 3, sa mga bilib na bilib sa sarili, pati yung mga babae sa House of Representatives na GGSS. Alam mo yung GGSS? Gandang-ganda sa sarili, oo. Bago na naman yun. Luma na yan actually. Huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Eto pa, ang dami po ng mga talata ng Biblia sa mga mapag-imbabaw. Ayan. Sabi sa Santiago 4, ang talata ay 6, sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang may mga mabababang loob. Ito mo ako, hindi ako pwedeng maging mapagmataas. Oo, maliit ako Oo. Namali ka na naman. Hindi pwede ako magmataas. Sabi sa Pilipos 2, ang talata ay 3, Aha. huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad sa sariling kapurihan. Sa halip, magpakababa kayo at ituring ang iba na higit sa inyong sarili. Yan. Diyan ako believe kay Yan. Nato Reyes. Oo. Laging nagpapakababa. Laging may Oo, baba. oo. Mababa Matindi ka ang looban. Ay, nako. Pero... Yan! Hindi, attorney, tama yung mga sinabi mo. Ito pa, hindi pa tapos. Okay. Para maidiin ko lang na Sige. ayaw ng ama ang mapagmalaki. Okay po. Kawikaan, 11, ang talata ay 2. Ang kahihiyan ay kasunod ng pagmamataas, ngunit ang karunungan ay nasa may mababang loob. Ito, unang Pedro 5, ang talata ay 5. Yes. Magpasakop kayo sa isa't isa at magsuot ng kababaang loob, sapagkat ang Diyos ay laban sa mayayabang. At huling talata na lamang, kapatid. Opo. Mateo 23, ang talata ay 12. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yan, di ba? Ayun. Maganda reminder yan. Kaya pala tumataas si Nato Reyes. Ayun. Kaya yung mga nagsalita last time ng tutuya sa ating mga speaker, yung mga nakakahiya ho kayo. Kayo po yung Oo. parte ng pagkababa ng inyong Senado yan moralidad. mga friendships Hindi po yan istasyon ng radyo, Opo. hindi yan kampanya, hindi yan murahan sa kanto. Oo. Anyway, para medyo gumanda-ganda naman ang takbo ng ating pag-uusap dito, Opo. ay meron po tayong panauhin. Siya po ay dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Yun. Ang unang-una
na tinanggal ni Pangulong Marcos nung siya'y umupo. Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Wow. Ayaw niya ng anti-corruption. Oho. Takot siya. Gusto niya corruption? Anti-corruption. Ganun ba yun? Wala akong sinasabi. Hindi, parang ganun eh. Sabi mo, ayaw eh. Ayaw. Dapat gusto, di ba? Noong sinabi sa kanya, Sir, meron na tayong Presidential Anti-Corruption Commission ha. Likha ni Tatay Digong. Oh. Sabi niya, ayaw. 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 Oh, MG. At ito ay consultant namin sa Citizens Crime Watch. Wow. At dating consultant pa ng TESDA. Oh. Kung tama ba yung aking narinig? Anyway, Yes. hindi na ako magpapakatumpik-tumpik pa, mga kababayan. Sa susunod na halal. Ay, ano ba yan? Ano nangyari? Oh, teka, naging kampanya eh. Oo. Ayan. Hindi pala. Isang karangalan natin. Yes. Manang Juby, ikaw na magsabi. Ikaw na Karangalan mag-announce. namin ang ipakilala sa inyo ang hindi nahuhuli. Laging nauuna sa balita.